Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, may mga tao na dahil sa sobra nating pagmamahal ay nagagawa nating magparaya para lamang hindi siya masaktan. Mas katanggap-tanggap para sa atin na tayo na lamang ang maiwan at masaktan kesa sila pa. Pero lahat ng sakripisyo at pagbibigay ay palaging may limitations. Lahat tayo ay marunong makaramdam ng pagod lalo na kapag nauubos na tayo. Kaya dapat alam natin kung kailan tayo dapat na sumuko at bumitaw. Lalo na kapag hindi na tayo napapahalagahan ng tama. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo Papa Dudut at sa mga subscribers nitong YouTube channel po ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Charlie, 25 years old at taga Olonga po. Siguro natural sa mga lalaki na hindi masyadong expressive sa feelings. At lumaki ako ng ganon Papa Dudut. Noon pa man ay hindi ko na ma-express ang tunay kong nararamdaman, masaya man, malungkot o galit. At lalong-lalo na kapag in love. Dahil doon kaya siguro ako hirap na magka-love life. First girlfriend ko ang ka-live-in partner ko noon na si Gail. Pero hindi siya ang unang babaeng sinubukan kong ligawan. May mga nakaka-MU na rin ako noon pero hindi natutuloy sa committed relationship kasi aaminin ko na duwag ako noon sa pakikipagrelasyon. Natatakot kasi ako na mapagsawaan. Ewan ko rin ba kung bakit naalala ko tuloy si Lenny. Ang isa sa mga sinuyo ko pero hindi ko naging girlfriend. Alam ko sa sarili ko na gusto ko talaga si Lenny pero hindi ko na naituloy ang panunuyo sa kanya sa panliligaw dahil hindi pa rin ako sigurado sa sarili ko at sa nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa nagkaroon na nga siya ng boyfriend at doon na ako nag-decide na kalimutan siya. Nang makagraduate kami ay nakilala ko naman si Gail. Naging kaibigan hanggang sa may mangyari sa aming dalawa nang minsan na magkainuman kami. Nagbunga ang pangyayari na yon Papa Dudut at doon nga ay nag-decide ako na panagutan yon. Kaya nagsama na kami sa iisang bahay bilang magkasintahan. Mabait naman na partner si Gail at ramdam ko na mahal niya ako. Pero kahit kailan ay hindi ko nasuklian ang pagmamahal niyang yon. Hay, sarap ng ganito lang Eddie? Tamang chill lang, walang iniisip na mga problema sa buhay. Ang sabi ko noon sa kasama at kaibigan ko na si Eddie. Nasa isang resto bar kami at nagchichill lang. Dati ko siyang kaklase noong college at alam niya lahat ng kwento sa buhay ko. Oo Paps, mag-uumpisa pa lang ang gabi natin pero parang ang lalim na ng hugot mo dyan. Nanibago tuloy ako kasi hindi ka naman ganyan noong nasa college pa tayo. Natatawang sabi pa ni Eddie. Bakit Paps? Paano ba ako nung college tayo? Tanong ko. Masayahin lang ganun. Chill ka lang pero hindi ka naman pabayarin sa pag-aaral mo. Yung ganun ba? Basta alam ko masaya ka lang palagi. And speaking of masaya, naalala mo ba nung college tayo? Yung nahulog si